Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang matinding eksena, nahuli umano ng mga otoridad ang isang lalaki na itinuturing gunman na nagtangkang umatake sa motorcade ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa paunang ulat sa loob ng kwentong ito, tinugis daw ng operatiba ang sospek matapos ang ilang linggong imbestigasyon at sa wakas ay nasukol sa isang tagong warehouse sa Quezon City. Patuloy namang nagsasagwa ng beripikasyon ng mga investigador hinggil sa motibo ng pag-atake. Mas lalo pang umiinit ang tensyon sa politika ng iulat ng gunman na may taas umanong nag-utos sa kanya. Sa dramatikong pag-amin na ito, naglabasan ng malalaking intriga, kabilang ang pagbanggit sa pangalan ni President Marcos Jr. Isang pahayag na agad namang umani ng pagdududa at matinding reaksyon mula sa publiko sa loob ng istorya. Wala pang anumang opisyal na kumpirmasyon kung may katotohanan ng aligasyon. Ayon sa spokesperson ng Malacanang, mariin nilang itinanggi ang anumang pagkakadawit at iginiit na posibleng bahagi ito ng mas malawak na sabwatan upang sirain ng administrasyon. Samantala, ang kampo naman ni VP Sara ay naglabas ng pahayag na nananatili silang kalmado ngunit humihiling ng malalimang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na nasa likod ng pag-atake. Nag-aalala raw sila na baka mas malaki pa ang binabalak ng grupo ng sospek. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon upang busisiin ang mga dokumento at ebidensyang nakuha mula sa sospek. Nagbabantay naman ang publiko sa magiging direksyon ng kaso lalo na kung may mas malalim pang puwersang pinagmumulan ng kaguluhan. Habang lumalawak ang usapan, paalala ng mga eksperto, manatiling mapanuri dahil delikado ang pagkalat ng hindi beripikadong impormasyon. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media matapos ang madugong tangkang pananambang kay Vice President Sara Duterte. Agad niyang ipinag-utos ang isang manhunt operation laban sa mga salarin. Ayon sa mga ulat, hindi biro ang nangyaring insidente. Halos masawi umano si VP Sara kung hindi lang dahil sa mabilis na pagresponde ng kanyang mga security escort. Sa kanyang opisyal na payag, sinabi ni VP Sara, "Hindi ako matatakot. Ang sino mang nasa likod nito ay dapat managot sa batas." Ngunit as mas nakakagulat, lumabas ang pangalan ni Kuting, isa raw sa mga utak sa likod ng nasabing ambush plot. Si Kuting ay kilalang malapit sa ilang personalidad na dating nang nakabanggaan ng kampo ni VP Sara. Ayon sa ilang source, si Kuting daw ang nagplano ng timing at route ng ambush kasama ang ilapang tauhan na ngayon ay pinaghahanap ng otoridad. Dahil dito, personal na inatasan ni VP Sara ang mga intelligence unit na tutukan ang bawat galaw ng grupong ito. Mabilis namang kumilos ang mga operatiba. Nagkasanang mga raid sa ilang lugar sa Mindanao at Luzon kung saan posibleng nagtatago ang mga sospek. Ilang armas at sasakyan ang ginamit umano sa tangkang pag-atake ang nirecover sa operasyon. "Hindi kami titigil hanggat hindi namin sila nahuhuli," ayon sa isang opisyal ng PNP na bahagi ng task force. Lumalakas din ang hinala na may mas malalim na political motive ang tangkang pagpatay kay VP Sara sa gitna ng issue na nawagan siya sa publiko na magkaisa at huwag hayaan magtagumpay ang mga nagnanais magpasimula ng kaguluhan. Samantala, trending sa social media ang hashtag Justice for VP Sara matapos kumalat ang mga larawan mula sa lugar ng insidente. Habang lumalalim ang investigasyon, inaasahan mas marami pang pangalan ang lalabas sa mga susunod na araw. Ang tanong lang lahat, sino pa ang mga kasabwat ni Kuting at hanggang saan aabot ang operasyon ni VP Sara? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Na magkaroon ng investigasyon, that is what the House is doing now. No? Nag-iimbestiga tayo.
at tinitingnan natin kung ano yung mga problema dito sa flood control. At soon, no, when the committee wraps up its Wala daw sinabi si Congressman Barsaga. Hindi mo narinig yung sinabi niya. Meron siya sinabi. O ikaw naman gumagaling ka na naman Barbers, bakit nandiyan ka? By the way, welcome back. Welcome back, Barbers. Nagugulat ako, ba't nandiyan ka Di mo ba kayo nagulat kay Barbers? Di ba hindi na congressist ito? Hoy, Barbers, ba't nandiyan ka? Ibang klase din to si Barbers Spokesperson daw siya ni House Speaker. Ba, may spokesperson. Parang presidente May spokesperson na pala si House Speaker ngayon. Ang dami naging House Speaker, walang spokesperson. Ikaw may spokesperson ka? Mga karyasyon, napakalupit mo ni Tambalos-Los. Meron po siyang spokesperson. Kulang pa si Prinsesa Abante. Kulang pa si Prinsesa Abante. Oo. Kailangan niyang kunin si Barbers. Hindi, minero din kasi minero katulad niya. investigation, then we will provide a copy of the report sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Philippines. Sir, sorry. Pa-elaborate lang, sir, the wisdom behind designating you as someone who can speak for the speaker. Dahil reaction ba to, sir? Kasi parang laging binabanggit si speaker, parang he is always subject to these allegations. May kinalaman ba yun? That's why the need for you to step in? Or not necessarily? Not necessarily. Walang kinalaman ito dito sa mainit na usapin ngayon tungkol sa... Hindi lang makapagsalita si Tambalos-Los. Kailangan niya ng bunganga na katulad ng bunganga mo, Barbers. Malupit din itong mga magkakatropa na to, Basta't sa ikabubuti ng grupo, magsama-sama tayo. Mga sindikato ba kayo? Mga sindikato. Sasagutin niya sasagutin po ni... So, paano ho nangyayari to? Congress kayo, may mga ganyan na kahina-hinala. Because mahirap tumutol Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents mo? But In fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. The fact na hindi nila linagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. My God. Alam mo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakadismaya, Why? Huh? Why are we here? Why are we even here? This is large scale. Tama. Hindi mo sinindikato yung buong gobyerno. Narinig po ninyo yun? Sindikato ang buong gobyerno. Malapit na tayong maging Nepal. Sa nakikita ko mga karyasyon, pag hindi nagbago ang mga tratadong ito, ang mga tiwali dyan sa Kongreso, especially sa Kongreso, pag hindi nagbago yan, alam niyo po kung anong ginawa nila sa mga opisyalis ng mga Nepal, yung mga opisyal nila, kinaladkad nila tapos nilulunod. Yung asawa ng ex-prime minister daw, sinunog. Nako! Diba, huwag naman sana tayo maging Nepal ha. Kasi pag naging Nepal tayo, nako, baka sunugin yung batasan. Sunugin yung Senado, Malacanang, nako, mga karyasyon. Huwag naman sana tayo maging Nepal Pero kung tatanungin mo ako, halimbawa, kung mapapabuti ba ang Pilipinas at mawawala na yung Kongreso at magiging matino na tayo, mas pipiliin ko pa na magsimula tayo sa scratch para tumino ang Pilipinas, di ba? Puro na lang ganyan, pabalik-balik na lang, nakawan eh. Di po ba sabi nila, sabi ni Toby Chanko, napakalaking sindikato daw po ng gobyerno.
Pero, pakinggan mo natin si Barbero. Si Barbero, isang malupitang spokesperson daw ito ni Tambaluslos. Pakinggan mo natin ang mga reaksyon. Okay. Sa flood control, no? O sa anumang usapin na mainit. It's just that the speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends, no? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating speaker. Kaya he asked me, no, to be his spokesman on certain issues, and which I am willingly accepting. At ako naman hanggang sa makakaya natin, yun ang ating gagawing tulong. Hindi lamang ito kay speaker, kundi tulong ito para sa ating institusyon dito sa House of Representatives, na kung saan dito ako nanggaling. Hindi ka makaalis-alis dyan kasi maraming mantika dyan. Hindi ka makaalis-alis dyan kasi maraming kuray. Mga reaksyon yun na sinasabi natin dyan di ba? Ang mga bubuyog. Nakakakita ng dyan, ang tinatawag nating honey. Ang honey ni Tamba. Ninakaw sa gubi. About sa usapin, sir, ng change of leadership daw po dito sa Kamara. Okay, yung change of leadership, isa ring mainit na issue yan. Pero nakita naman natin na ito will die in natural death. Ika nga, no? And this has not actually crossed the border of getting the interest of the majority of the members. In fact, nagpakita ng suporta ang mayorya, no? More than the majority. If the majority is 50%, I think it's even more than that number that the members signify their support, no, for the speaker or the leadership of Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Wala rin planong mag-resign? Walang planong mag-resign, walang planong pagtatanggal, at wala rin plano na magkaroon ng palit ng liderato dito. Siyempre walang plano si Martin. Yung mga kasama nyo dyan, marami na nagpaplano dyan. Kasi pag meron pong isang bata, katulad po ni itong batang to, pag meron pong isang bata, mga ka-reaction, bata lang bata yan Yan. Well, I believe that if anyone should be investigated, Parang pag meron pong isang bata na ganyan, na merong lakas ng loob, na sabihan si Martin Romualdez na ikaw, Tamba, ikaw, dapat kang imbestigahan. Marami na pong nangyayaring rigudon dyan, di ba? Yan, kabata-bata nito mga karyasong, kumakana siya kay Romualdez, ilang taon na yan, wala pa yan ang 30 yan di ba? Kumakana na siya kay Romualdez Kaya mga itong bata to, nating tulos. Sabi niya, wala pa alam. Ikaw Romualdez, kailangan ka maimbestigahan, walang yan, tawagan ko Hello, sir, Congressman Kiko Barsaga. Kaya alam ko, kakausap ko lang kanina sa'yo. May tatanong nga ako sa'yo, ilang taong ka na ba? Ba't ganyan kakatapang? Anong problema mo? Anong problema mo? Nag-iwalay ba kayo ng girlfriend mo? O ng boyfriend mo? Anong problema, sir? Ba't ang tapang-tapang mo? Ba't gusto mo maimbestigahan si Tambaluslos? Hindi mo na masikmura. Naawa ka doon sa mga nabaha. Naawa ka sa mga nabaha. Tapos, nilaklak nila ang pera ng gobyerno. Walang project. Basta't puro ayuda lang, ganon. Si Tamba, si Saldico daw tumakas na Si Saldico, isa pa yun. Isa pa daw si Saldico. Ano ba ginagawa ni Saldico? Yung apelyido niya, bagay na bagay sa pangalan niya. Saldico. Sino si Rakot? Yung Rakot, kakambal niya yun. Saldico Rakot. Ganon. Okay, bye-bye. Tuloy po natin si Congressman Kiko Barsaga. the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think there's personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings.
So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Tama daw yun. Napilitan lang, katulad ni Richard Gomez, napilitan lang yan dahil sa party coalition tsaka party membership. Di ba kasi mahal ni Richard Gomez yung mga taga Leyte. Ngayon, kapag hindi siya bumoto kay Tambaluslos, sayang naman, di ba, kawawa naman yung mga Leyte, taga yung sa mga distrito niya kung hindi niya kayang pagserbisyuhan. Siguro naisip ni Richard Gomez, iboto ko, hindi ko iboto si Tambaluslos. Mananalo naman to di ba? Di ba? Iboto na lang para at least may pera. Mayroon akong pang sa serbisyo sa aking mga constituent. Ganun yun! Nako! Kaya sa'yo, nagtapat po ang batang ito na binoto lang niya si Martin Romualdez dahil sa partido. Hindi dahil gusto niya. Ngayon, kumalas na doon sa NUP. Kumalas na, independent na siya. O ngayon, gusto na raw niya maging speaker. So now, you're not supporting him anymore, kaya nagbili kayo sa as AM. Kaya inuulit ko po ito mga kareaksyon. Alam ko napanood nyo na doon sa isang vlog ko. Uulitin ko po ito para may combine dito sa video ni Barbers. Narinig nyo na to. Si Barbers na lang, kung narinig nyo na. Narinig na to yun eh. Basta yun, yung batang yun, si Kiko Barsaga. Kumalaso. Ano pa Barbers, ba nakapikit ka? Dilat! Hoy, magsalita ka! Tagal mo magsalita. Tulog na yata si Barbers. Hoy, Barbers, dilat! Yun, di ba? Tingnan mo, nag-stack ka na naman. Darling, na nadadagdagan yung mga kongresistang nagsasalita against the House Speaker. Well, kung yung napapansin nyo, yung mga nagsasalita, ito naman talaga ang kanilang role na bilang miyembro sa minority, no? At nasa oposisyon. Wala naman akong nakikita at naririnig na a member of the majority has spoken against the speaker or question the leadership of the Speaker Martin Romualdez. So nakita natin na part of the dynamics of a democracy, magkaroon ng ganyang klaseng palitan ng ng opinyon, palitan ng kuro-kuro, at palitan ng haka-haka. No? Maraming ganyan. Ito ay pagpapatunay na buhay ang ating demokrasya sa ating bansa. So, ilan pa rin bilang ng sumusuporta kay Speaker? I don't have the exact numbers now, no? But so far, ganito na lang. Ang tingnan lang natin kung ilan yung maingay na nagsasabing may palitan ng liderato. Siguro wala pang 10 yun. So, you do the numbers, do the math. Yung mga lawmakers nga sabi niyo, supportive naman of the Speaker. Ano yung nakikita ng mga lawmakers na maaaring hindi nakikita ng mga ordinaryong tao kung bakit tuloy pa rin yung suporta kay Speaker? No, I think the question is, ano ba yung nakikita ng mayorya ng miyembro ng Kongreso na kung saan ay nagsusuporta sa liderato ni Speaker Martin? No? Hindi natin dapat intindihin yung nakikita ng iba na walang ibang ginawa kundi magbatikos. No? But again, we welcome that. No? Kasi kasama nga yan sa demokrasya natin. Talagang parang mapatunayan na merong buhay na demokrasya sa atin. Oo nga, buhay na busog naman kayo. Wala niya ka, Barbers, tumigil ka na. Nandiyan ka na naman. Hindi ka ba matatapos? Talagang katulad po nito ba ito, pagka po natin si Toby Chanko, mga karelasyon, malulupit po ang bibitawan niya mga salita dito, mga karelasyon. Para yata si Toby Chanko ng magiging speaker. Naku po, ito na po, marami siyang pasasabugin dito mga issue, mga karelasyon. Pakinggan po natin, sama-sama po tayong mag-react. Kayo po ba mga karelasyon? Sang-ayon po ba kayo na si Tambaluslos ay kailangan maimbestigahan at kailangan makulong? Ano po ninyo, comment sa comment section, huwag munang mamatay, makulong muna. Ikaw yun naman, masyado kayong advantage. Makulong muna, wala naman sakit ata, may sakit, may maintenance na siya. Yung maintenance niya, yung ayuda, yun. Di ba, huwag yung tanggalin yung ayuda, maintenance niya yun eh. Congressman Chanco, maraming salamat po sa interview na ito. Thank you. Nasa politika na po kayo, 1998 pa. Tama po. Paano ho nangyari na dadating tayo sa puntong ito na maraming kailangan ipaliwanag tungkol sa budget ng ating gobyerno? At a time na humihirap ang buhay, and at a time na with all the historical
events in the past, dapat nakaka-move forward na po itong ating bansa. So why are we still here? Okay, bago ko sagutin yan, Jessica, for the record, I have to state Opo. it for the record, hindi po ito ang unang beses na question ko ang budget. Opo. For the record, pwede na check-in sa archives ng Kongreso, 2012 budget, 2014 budget, at 2015 budget. Question ko na yan. Okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din kayo. Hindi lang napagod. Alam kong walang mangyayari. Kasi pagbobotohan di ba? Lahat naman pinagbobotohan sa Opo, Congress opo. So matatalo lang ako sa botohan. So wala na. Bakit pa ako magkikwestiyon? Para for the record, na question ko na wala naman mangyayari din. So, tahimik lang tayo kahit congressman ako hanggang 2019. Okay? Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa pagkatapos ng SONA ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Nitong 2025 Yeah, na po ito. 2025 SONA, nagkaroon ako ng pag-asa dahil siya mismo ang nagsabi. So kung may initiative o kung nanguna ang Pangulo na sabihan yung Congress na may pag-asa, kung nauna ang Pangulo na sabihan yung Congress na dapat baguhin yung budget, may pag-asa. So doon ako nagkaroon ng pag-asang baguhin. Number 1 yan. Number 2, bakit ba yung 2025? Sabi ng iba, bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit, kung ano-ano pang... Criminal budget daw. Criminal budget. Alin yung unahin natin? Alam naman, tumalon tayo doon sa ibang budget. Ito yung sinabing pinakapangit na budget. So ito yung binubusisi ko para hindi na maulit sa 2026 budget. Opo. Paano po nangyari na nagkaroon ng insertions, ghost projects? Can you give us an idea po? Okay, magsimula tayo doon sa insertions. No? Kasi 2 beses nagkakaroon ng insertions. Okay? Isa doon sa small committee, Congress, House of Representatives pa lang yan, at pangalawa doon sa BICAM. Okay. Okay? Ano ba yung tinatawag na insertion? Ang tinatawag na insertions, ito po yung mga amyenda. Okay? So, liwanagin natin, Jessica, hindi ko sinasabing lahat ng amyenda ay masama. Di ba? Pag gumagawa ng batas, nagdidebate, may makikitang dapat amyendahan doon sa batas. Opo. Okay? So, hindi ko rin alam bakit pag ibang batas ang tawag amendments, pagdating sa budget, ang tawag insertion. Ang iniisip ko lang, baka kasi sikretong Siningit. di ba? Kasi yung insertion is a form of amendment. Opo. Ngayon, doon sa mga amendments, dapat transparent, di ba? Opo. Kasi hindi ka makakapagdagdag sa isang departamento kung hindi ka muna magbabawas sa isang departamento. So dapat transparent para sabihin bakit mo binawas dito Opo. at ipaliwanag bakit mo naman ililipat dito sa isang departamento. So is it correct to assume, Congressman Chanco, na dito po sa process na ito, meron talagang singit? Meron talagang hindi tamang nangyayari? Meron kasi hindi siya transparent, di ba? Sinasabi ko, minsan talaga makikita na mas magandang gastusin yung pera ng tao dito sa bagay na to, di ba? Dapat lang doon, transparent, ipakita, di ba? Kahapon, nagsimula yung TRICOM, yung tinatawag nilang Infracom, na supposed to be mag-imbestiga doon sa anomalya sa mga flood control at iba pang proyekto. Ako, tutul ako na Kongreso ang mag-imbestiga. Opo. Kasi papaano namin iimbestigahan ang sarili namin? Okay. Paano namin iimbestigahan yung sarili namin? Number 1. Ang sinasabi naman ng iba, we have to exercise our oversight function. Katungkulan daw namin yun. Ang sagot ko naman doon, pero mas mataas naman yung delikadesa. Kahit namin dapat gawin yung oversight function, out of delikadesa, dapat kami na ang magsabi na hindi magandang tignan kung kami ang mag-imbestiga sa sarili namin. Okay. So may nagmosyon, sabi ng isang kongresista, sabi ni Congressman Erice,
ganito. Ibig sabihin mga kareaksyon, si Congressman Toby Chanco, napalaki siya ng magulang niya na may hiya. Napalaki siya ng magulang niya na may delikadesa. Eh baka yung mga gagalit na naman, tatawagan na naman ako eh.